Streets Are Talking, Jeff Buddy, episode 7. Dito ulit tayo ngayon sa Milano Hood. At kasama natin ang kapatid mula pa sa Roma. Kapatid, magpakilala ka. Pala senaryo, syempre Roma Gang, Black Bandana, Ghetto Child. Yeah. Kamusta naman kapatid? Ayos lang, kuya, all goods. Sobrang welcome ako dito sa Milano. Ramdam na ramdam ko kahit sobrang tagal na nung pangyayari. Baga, yung unang dating namin dito, parang ganun pa rin yung nararamdaman ko pag bumaba ako dito. Sobrang welcome ako . Baga, Salamat. diba? Salamat din syempre kapag pumupunta ang mga taga Milano sa Roma. Appreciated lagi yung pag-welcome nyo sa kanila. Although ako, hindi pa ako nakakapunta. Hindi ko pa nararamdaman yung nakapunta ako, pero masaya sila. Masaya na din ako eh. Yun eh. At syempre nakikita ko doon na welcome ako sa Roma just in case magpunta man ako biglaan. Gaya nito, biglaan na napapunta ka dito. Pero ang unang tanong natin dyan is, bakit nga ba Nario? Ano yan eh, kumbaga, actually hindi ako yung kumuha ng unang pangalan ko eh. Yan. Kumbaga ano siya, pinagrap lang talaga ako nung tropa ko, shoutout sa tropa ko na yun, si JMR. Ano eh, parang nung Spit It Out, way back 2014 ata yun, kala Stefan nung event, yung parang do you shit dati. Spit It Out, kumbaga, meron pa ako nun sa hip-hop, wala akong alam. Ang ginagawa ko lang ngayon, nanonood ako. Pagkatapos namin pumasok sa school, kasi hapon yun eh. Pupunta kami dun sa event na yun. Nagkataon na lumalaban siya dun. Ka-schoolmate ko siya. Yun, sinabihan niya ako, kasi nga, kaya sumasama ako sa kanya, tapos yung sinabi niya, ba't di ka mag-rap? Battle yun? Battle yun, yung Spit It Out. So, sinong nakalaban mo doon na? Daw lumaban doon, kumbaga, meron lang nanonood lang ako doon. Ang Hindi, lumalaban doon, yung tropa kong nagsabi sa akin mag-rap ako. Pero gusto ko na rin talaga yung music, nakikinig na ako. Hindi, ang background Nario, kung bakit napili mong Nario. Pangalan ko kasi Lunar eh. Ang pinakapangalan ko, Lunario. Ay, sorry. Napaka-clumsy. sorry. Pinakapangalan ko talaga, Lunario. Pangalan ko, Lunario. Parang kinat ko na lang na Nario. Doon sa Lunario, pinagdugtong pa yan na binagdugtong Hindi, ang kwento kasi noon, pinanganak ako, Eclipse eh. Lunar. Kaya ang pangalan sa akin, Lunar, kasi Eclipse daw ako pinanganak. Sinearch ko din. Diba? Sinearch ko din, September 17 kasi ako, diba? Tapos nung nakita ko sa September 16, na madaling araw, nag-eclipse. So parang meaning 17. Ewan ko, 17 o 16 talaga. Siguro, isang araw pa lang ako sa mundo, may eclipse, diba? Kaya ang pinangalan sa akin, Lunar. Pero galing din ng mga parents mo, ha? Ang pangalan sa akin si Mama, Lunar. Tapos sabi ni Papa, para daw lalaki, lagyan natin ng ayo, Lunario. Ganun. But, buti hindi napaisip Lunar Lin, mga ganun, di ba? Oo nga Lunar Lily. Ang astig nga eh, di ba? Oo. Tapos yan, inano mo na lang Nario. Nario. Pero nakikita ko sa profile mo sa Facebook. Hindi, una kasi pangalan ko Lunario, tapos ginawa kong Y yung I. Tapos binawasan ko na lang naging Nario. Pero sa FB, may OH sa... overseas yun. Siyempre, pinangatawanan ko na eh. Ano bang Grupo meaning doon? namin yun. Overseas Hasla. Sino kasama doon? Kasama ko doon. Siyempre, ang gumawa nun talaga si Ape. Shoutout nga pala kay Ape. Kumbaga, Overseas Hasla, grupo namin na parang gumagawa kami ng mga track dati na magkasama-sama kami sa isang bahay. Pumupunta kami sa bahay ng tropa namin, si Sealed. Shout din kay Sealed. Yeah. Tapos yun, nagkaroon kami, syempre may mga tropa nga kami na hindi kami pare-parehas ng gusto sa buhay. Parang may pagkadismayabang nangyari sa grupo namin. Yeah. Kaya hindi na namin... So, ang meaning nun, OH? Overseas Hasla. So, ang tawag dito, rapper nyo mga yun, parang... Lahat ng nandun, nagra-rap sila. Sila... Bale lang kayo doon, Siguro sabi natin mga 7. 6. May GC din kayo, mga? Meron. Ano nga pinag-usapan nyo sa GC? Wala. Hindi na active yung GC namin na yun. Ba't ka na pa yuko? Tinatanong ko lang. Hindi, syempre, baka may mga plano kayo. Hindi, wala. Safe lang. Safe. Safe. Kung magli-leak yung GC na yun, walang problema. Hindi kayo nag-name drop. Hindi, nagsisend kami doon, mga edits namin. Kung gusto nyo nakita. Ako, pas ako. Mga ganyan. Kasi araw-araw may nakikita ako eh. Wala. Ano yun nga, inactive yung grupo kasi nga wala naman kami dapat pag-usapan. Pero okay kami sa isa't isa. Pero shoutout pa rin sa grupo ko na yun, nabuo yun. Siyempre nagkaroon ako ng idea ba.
kung anong magiging takbo, paano may mga ganito palang di ba, pangyayari Oo. na akala mo hindi mangyayari, di ba? Sino Kasi nagpo-produce nun? Hawak. kami lahat 'yun, kumbaga Kanya-kanyang, kumbaga kanya-kanyang. kanya-kaming toka, kumbaga. Pero may pinaka humahawak sa audio namin talaga na si Sil. Si Sil talaga yung nagmi-mix, gumagawa ng art. Alam mo yung ordinaryo, kuya, na pula. Siya mismo yung nag-design nun. Yung pula. Shoutout sa'yo, Zil. Si Sil. So, may OH ka, then Roma Gang. Yes. Alin sa dalawa yung pinakauna? Romagang, syempre. So, paano ka naman napasama dun sa Roma Gang? Kasi, ang storya ko, baga walang Romagang, tapos nanonood nga ako ng Spit It Out. Nawala din yung Spit It Out. Tapos, parang naisip kong mag-rap ulit. Kasi lumalakas yung rap sa Pilipinas nung time na yun eh. Parang, ewan ko nga, parang ramdam ko na agad sa sarili ko na parang pag nag-rap ako, iingay ulit. May ganun akong sa sarili ko. Hindi ko alam ang pero ganun yung naramdaman ko. Sinabi ko lang kay Kuya Mike, nag-usap kami. Ito yung story. Si Stefano Baltasar, siya, isa siya sa Romagang, di ba? Si Stefano, si Arju, si Kuya Mike, si Tadjak, sila yung pinaka-head namin doon na papatakbo ng Romagang. Si Stefano, pinakilala niya ako kay Boss Mike. Nung pinakilala niya ako kay Boss Mike, may sulat na akong kanta. Nung nag-uusap kami nila Kuya Mike, nung pinakinig ko sa kanya yung kanta, kasi walang producer nun eh. Kumbaga, meron, kaso wala akong connection. Kasi, kumbaga, meron ako sa rap, hindi naman ako talaga Tapos yun na talagang nung talagang babiyaya ako 2 oras, magre-record lang ako dun sa tropa ng tropa ko. Tropa ng tropa ko. Kasi wala akong makuwang connection sa Roma. Ngayon, nagkataon, yung tropa ko, si Cyrus, siya yung nag-edit nung video, siya yung nagkumuha sa akin. Ngayon, sabi niya, Tol, may kilala ako, nagpo-produce. Pero hindi siya marunong mag-mix. Kasi Italiano sila eh. Filipino, pero Italianizzato ba? Parang hindi sila masyado marunong mag-Tagalog. Ngayon, nag-record ako doon. Ang nangyari doon, babiyaya ako 2 oras. 2 oras. Kumbaga, 2 oras papunta. 2 oras din pabalik? Siyempre, kuya, yun? May hindi, daya. ibig ko sabihin, akala ko naman 2 oras papunta pabalik na yun. Ang nangyari doon, sasakay ako ng bus, papunta doon sa bus, maglalakad ako. Sasakay ako ng metro. Pagkasakay ko ng metro, bababa kami. Kakaunin pa kaming kotse mismo. Pero yun, maganda yun pag magre-record ka kasi obligado ka na pagdating mo doon. Kailangan mo mag-record, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa na baguhan. Hindi ko kaya ng isang salpakan. Bumalik pa ako kamo. Biyahe ulit. Ibig mo sabihin mga first verse lang tapos unang verse 16 lang yun niya. Bumiyaya ako ng 2 oras, 4 na oras, so makatotal 16 verse lang. Di ko pa, kumbaga 16, 13, di ko pa natapos. Di ba? Dalawang verse. Di ko pa natapos kasi daming struggle daw, marunong yung paano kukunin yung adlib ba. Talagang daw marunong. Hindi, naman yun pag pag-aralan mo yan. Hindi naman lagi yan na umpisa pa lang alam mo na dapat makapag-aralan din naman yan. Lahat naman tayo. Kahit naman ako kung napanood mo yung podcast ko. Hindi ko nga alam na yung mic, kailangan ng mixer. Pero bumili kami ng mic. Yun nga lang, after 1 month pa namin nagamit yung mic kasi hindi namin alam nung una pa na kailangan ng mixer. Alam namin direkta na talaga na Pero yan tayo alam mo yung kagustuhan mo ba, kuya? Di ba? Pupunta ka ng bibiyahe ka para mag-record. Hindi pa siya mismo yung nag-mix no. Umana pa ako na magmamaster. Yung biyaheng 2 oras? Mix, lang yun, record lang yan, raw. Pero walang reklamo yan kung babaeng pupuntahan mo, no? Ay, 3 oras pa yan, di ba? Di ba? Ayun yun yung hindi, sagutin mo muna ako. Hindi ako dyan, labas ako dyan. Hindi, joke lang. Pero feel niyo yan, no? Ay, shoutout nga pala kay SB Baltasar kasi last 2 months yata yun na dumalaw siya dito. Nagsaglitan lang kami din nag-shot lang kami sa Bandenere, kami na Echo. So, mabalik tayo sa pagra-rap. So yun nga, napunta ka na sa Roma Gang. Ang ganda nga nung nangyari noon, maituloy ko lang yung kwento. Yung nagkukwentuhan kami ni Kuya Mike, di ba? Yung pala, yun yung sa Roma, bibig ko sabihin. Ito yun, yung pinakilala niya kay Kuya Mike, sabi ko nga, Kuya Mike, sayang, di ba, ang ingay na dati dito, gumaganyan pa kay Kuya Mike.
na ano, maglalabas ako ng kanta, sana pag lumabas ako ng kanta, magtuloy-tuloy. Kasi ang daming grupo sa amin eh. Baga by group eh. Dati sa amin, by group, may mga V-lanes, dati V-lanes. Ano ba ba? V-lanes. May Black Shock, yung 00146. Kumbaga, yung Roma Gang, ano siya eh. Kumbaga, ano kami dun eh. Ang tawag doon? Kumbaga, konektado kami sa Roma Gang. Kumbaga, affiliated kami lahat sa Roma Gang. Kumbaga, sa Roma Gang, madami kaming grupo na nakakagulat. Nagsama-sama kami. Oh, yung parang sabihin nating rotonda yung Oo. Roma Gang. Tapos yung mga kanya-kanyang streets Ang saya noon nung panahon na yun. Ngayon, ang target ni Kuya Mick dati, nag-uusap pa lang kami, makuha namin. Magpa-event kami sa mga restauranting Pinoy, ganyan. Doon nangyari naman lahat. Oh, nangyari, nakita ko yun. Nangyari lahat. Ang maganda pa dito, etong si Rolando, si Ardillo, Mhm. nung hinihikayat niya rin akong mag-rap, kasi nakita niya na ako naglabas ng kanta. Ngayon, nag-ano siya sa akin na mag-verse dun sa kanta niya. E di, syempre, usap-usap din kami. Ang gusto niya, tumagos hanggang Milano. Kasi, nasa spit it out siya eh. Isa siya sa What do you artist. mean na tumagos ng Kasi, Milano? yung gusto niya kami makarating dito kay Sargon. Makarating Pero madali na lang eh. May internet naman Oo, dito. nangyari din. Nakapag-event kami kay Sargon. Diyan sa Yung unang-una yan, yung first. sobrang Nakita ko yun si RDO, yung nilagay nyo sa upuan, Oo, tapos ayun tinakiyat nyo, yung- tinaas nyo. Oo, Ay, yun yung yeah. event na yun. Yung baga nangyari lahat. Kwento ko, iingay sa Roma, makukuha namin ng mga restaurante, makakarating kami ng Milan. Kumbaga marinig kami ni Sargon, nakita niya kami. Kumbaga dumating kami sa radar niya. Ngayon hindi lang Milan, labas na rin Oo, ng yun, Italia, diba? di ba? Napakaangas. Naka-influensya na rin, di ba? Parang, ang saya din eh. Kumbaga ang saya namin nun, wala kaming kumbaga binibigyan talaga namin ng oras yung panahon na yun. Solid lang. Diba? Solid. Pero hindi pa naman huli ang lahat para magbalik. May mga time na kailangan lang natin magpahinga. Kasi may mga priorities tayo. May iba naman tayong sabihin nating source of happiness. Kasi may pamilya, may girlfriend, may iba ka pang pinagkakabalan. Yun. Bukod sa pagrarap, sabihin natin. Lang yan. Bukod sa pagrarap, nagdodota ako. Yan. Oy, shoutout nga pala sa mga classmate ko dyan. Taga dito kasi, ito nga, totoo niya na. Kwento ko lang Pupunta ako dito sa Milano. Wala talaga akong balak kontakin sa inyo. Sa Milano Hip Hop. Iniiwasan mo kami, ganun ba? Hindi na sa kasi pumunta kami dito dahil nung girlfriend ko. Nagyakag siya, gusto niya mag-relax, akala ko din player din ng Dota. Hindi, merong mga babae na player ng Dota. Akala ko naman. So yung wala akong nakakalaro ng babae. Baka sabihin, di na ako makapag-Dota. Ako wala akong sinabi. Wala kayong narinig, di ba? Ito yung camera ko, wala kayong narinig. Sabi ko lang. Wait lang. Sabi ko lang. May mga naglalaro ding babae ng Dota. Hindi, syempre. Diba? Gusto ko lang shoutout yung mga classmate ko. Syempre, kahapon nagpunta ako dito, inarugaan nila ako. Real talk. Tangina, kasi niloloko nila ako. Pag pumunta daw ako ng Milano, ako daw maglilibre sa kanila lahat. Wala. Tangina, pagpunta ko dito, wala akong nilabas. Sabi ko, ako na, bahala, si Fernando to. Kumbaga, hindi ako pinabunot ng mga tropa ko. Shoutout sa inyo, classmate. Hindi ko napapangalanan kasi ang dami. Pag may nakalimutan ako, magkakatampuan. So, nagpunta ka dito kasi may tournament? Hindi, lang. Talagang get together lang. Hindi sila nagkikita-kita din. Kumbaga, malimit lang pag may mga binyagan o birthday. Oo, kasi may mga... Sobrang busy nila dito. Hindi, pero may mga tropa akong ganyan na nagdodota. Nasa computer lang lagi. Hindi, wala na silang sa outside kasi masaya din naman nasa computer lang. Pero may mga time din na lumalabas sila. Pero meron din mga kilalang tropa na andun lang talaga sa harap ng computer. Pero gusto ko shoutout syempre yung mga nakasama ko kahapon yan. Unang-una si Master, si Jolo, si Toinks, si JC, si Sensei, si Blacky Ru, si Otit, si Richmond, si Manor, tsaka si Eko. Yan. Sana wala akong nakalimutan. Salamat Sinong sa Eko? inyo. Hindi, Eko yung kapatid ni JC. Ibang Eko. Shoutout din kay Eko, syempre. Manor. Akala ko Mangkanor. Yung gusto niya eh, Manor. Shoutout sa inyo. So, solid. ganito nga. May mga pastime ka bang iba bukod sa Dota? Baga sabihin natin, si Kuya Nudge. Hindi, mahilig din ako magsulat, syempre. Yun lang ginagawa ko pag nagtatrabaho. Kumbaga, hindi. Sabihin natin, may mga libre kang oras sa isang araw. Ngayon, nasa bahay lang talaga ako. Siya na mismo, ng girlfriend ko na mismo, ba't di ka na lumalabas eh?
ewan ko, ano yun? Hindi, may tropa din akong ganyan eh. Nakakonect sa girlfriend nila yung cellphone, nakikita lang sa Google. Pero iniiwan yung cellphone sa bahay para kunwari nasa bahay lang. May tropa akong ganyan. Hindi ko alam. Shoutout sa'yo. Hindi kasi ako personal pag hindi ako nagra-rap nagtitrip ako. Si Kuya Nudge, nakikita natin Hindi ko mag-trip na yan. Di, si Kuya Nudge nakikita natin yun sa fitness, pero ang pastime niya yan, yun sa mga handcraft na mga yun, nakikita ko, yun sa mga 3D printing. Kasi minsan dumadalaw ako dito, may kinukuha ako, nagpiprint siya. Habang nagpiprint siya, siguro may ginagawa ding iba, mga pezi, etc. Ikaw, anong Dota, ganun lang. Kumbaga mahilig din talaga akong video games eh. Simulat sa pool, bata pa lang ako. Kumbaga yung allowance na pinapadala sa akin, nasa computer shop. Ganun ako, hilig ko talaga hindi PlayStation. Hindi. Wala ako sa PlayStation. Kumbaga, binili lang ako dati ng papa ko, pinadala niya lang ako ng PSP. Tapos yung dati, ang Game Boy ko pa, yung ano lang. Alam mo yung parang tawag doon? Nintendo? Nintendo DS? Lang, DS lang. Ayan. Pero hindi, binilan nila ako PS, yung bilog pa ata, yung bilog yung style niya, kulay gray. PS1 or 2, yun. May Mario lang nilalaro ko. Kaya nahilig talaga ako. Sa mga run online. Yung Dota, talagang sa computer mahilig ako. Kung may pera ka naman sa Dota, kumbaga tumuturnament naman kayo. Hindi rin. Kumbaga, pastime ko lang. Balik tayo sa story ng rap. So ngayon nakapapunta ka na sa Roma Gang. Active pa rin kayo kahit sabihin nyo na wala kayong individual kaming kumikilos ngayon, Pero yun, active pa rin kayo. Dala nyo pa rin yung yung Roma Gang. I-represent ko yan hanggang mamatay na ako eh. Ramdam ko ako yun eh. Ako na yun. Kasi wala nang kumikilos eh. Legit. Wala nang gustong Syempre bukod na lang ala ko yan, syempre, di ba? Ano lang naman yan, additional naman na may katabi ka na masipag. Pero manggagaling pa rin sa iyo. Pero yung pinipilit ko pa rin talagang palibutan yung sarili ko na sa hip-hop. Kasi ako, wala akong nilalabas ngayon pero wala sa sarili kong titigil na ako. Wala. Kumbaga, nagpapahinga lang talaga ako. Wala, hindi mo yan matitigil. Parang bata, kulang ako sa buwan, nasa incubator lang. Hindi, wala. Wala kang pag-asa matitigil yan kasi once na pumunta ka sa isang hood, sabihin natin, wala ka bang bago? Ayun nga, alam nila, yun. Kasi may totoo. Nakadikit na yan sa'yo. Meron niya ako pinunta na kasal. May tropa doon na tingin sa akin. Tingin din ako ng tingin. Yung nagkataon na lalaki ba yan? Babae? Lalaki, syempre. Lalaki, okay. Lilinawin lang natin, lalaki yan. Tapos yung bigla niya sinabi sa akin na ba't di na daw ako nagre-release. Ano naman ako? Mga quick release, mga ganun. Di, madalian lang na kanta. Ano ba iniisip mo kasi? Ako, minsan, quick release lang. Madalas, sa mga old school, quick release. Alam ko, quick release, basket yun eh. Pwede rin. Yun yung quick release, yung nagkabiglaan lang kayo sa record, doon na kayo nagsusulat. Kasi old school, doon kami may beat na maganda, sulatan natin. Meron kami na ganyan ni Tumpak. Ni Tumpak, na ganyan kami na kanta. Na-release din doon sa dati naming grupo. So, hindi, yun nga, balik tayo. Yung tropa mo, tinitignan ka. Oo. Ikaw kasi, sideline ka ng sideline eh. Siyempre, para magandang usapan, di ba? Hindi. Ito na, balik tayo. Ito, tinititigan na ako ni tropa. Bigla siyang, nasabi niya na sa akin na siguro nagkainuman na, nagkaroon na ng alak sa katawan, di ba? Naging open na sa isa't isa. Oo. Init. Sabi niya sa akin, tol, ba't di ka na nagre-release? Sayang mga ganun. Siyempre, nakakatuwa na parang, tapos sabi niya sa akin, labas ka lang, tol, maglabas. Biruin mo yun, hindi ko siya nakakasalamuha. Nakita ko lang siya doon na tropa ng mga tropa ko. Diba? Pero hindi lang natin masabi kasi na, hindi kami nagre-release, pero meron yan. Kumbaga, hindi lang tayo kontento minsan sa na pero nagawa pa. Pero meron ako na talaga na hindi ko may record kasi, kumbaga ayaw kong gawin nung wala ako sa wish eh. Ayaw ko kasi, kilala ko yung sarili ko, pag nagawa ko dati ng kanta, talagang hindi ko tinitigilan. Lalo na pag nagsusulat ako. Anong mga style naman ng mga kanta mo? Hindi, may nagustuhan akong isang kanta mo about sa lolo kasi ako makalolo din ako eh. Sa both side ng pamilya ko. Yun yung mga gustong-gusto ko din kanta. More on emotional kasi galing sa puso yun eh. Totoong buhay ba? Oo. So dun balik tayo ulit sa tropa mo. Na ini-interrupt lang kita kasi para
Yes, yes. Baka isipin nila kasi, scripted to eh. Makabalik tayo doon. Kasi pag ikaw lang scripted to, may binabasa scenario, baka sabihin ng mga yan. Kala ko nga si Marco Polo mag-i-interview sa akin eh. Ngayon Parang- nalaman ko si Jeff Buddy, kinabahan ako. Parang nagsisisi ka na. Hindi, so yung, di ba, pumunta ka ng handaan, yung tropa mo, naparap ka din ba sa handaan? Hindi naman. Kumbaga, hindi. Pero may mga time na pumunta ka lang ng binyagan, birthday yan. nire-request nila sa'yo. Anong... Kumakanta ako sa mga dibu. Yan. Minsan, pag mga kakilala ko, yan, yung pinsan ng girlfriend ko, nagdibu siya. Mhm. Yung nanay, parang alam niyang, Nagrarap alam ka. din, kilala nila yung Roma Gang. Mhm. Ngayon, alam nilang ang boyfriend nga ng girlfriend ko, ako nga. Parang gusto nila akong marinig ba. Ako ayaw ko nung panahon na, kumbaga talagang napilit. Ano yun, first meet-up niyo ng parents ng girlfriend mo? Hindi naman. Magkakilala na nila ako. Kumbaga matagal na nila akong gustong marinig. Kaya yun, pag first meet-up, tapos yung Diba, gano'n, diba, di ba? diba? Hindi ka makakatanggi nun. Oo. Kahit ako, hindi ako makakatanggi nun. Pero matagal na, alam nila na ayun nga, parte ako ng Roma Gang, tapos nagrarap ako, parang gusto nila akong marinig doon. Nag-rap ka naman. Napilit naman. Pero napilit ako ng aking SME eh. Pero kamusta ang pakiramdam doon? Kinabahan ako doon kasi syempre iba yung hip-hop Yan. Maganda yung pag-usapan audience. Pag hindi, kunyari, yung mga Hindi audience hip-hop. nyo, hindi aware sa hip-hop, yan. diba? Wala silang reaction kung paano mo... Doon Nangyari... may mga marunong na lumapit sa akin na, tol, ang galing mo. May lumapit sila. Nung kumakanta ako, wala namang nagre-react, pero may lumapit sa akin pagkatapos yun, ang galing mo, ganyan. Yun yung, di naman sa masasabi kong pangit. Kasi na-experience ko din yan. Yung nga, sabi natin, hindi aware dun sa ginagawa natin. Yung crowd pati, hindi mo makikita na hip-hop yung crowd na wala yung energy, kumbaga. Kasi naparap din ako minsan isang Oktoberfest, although bayad naman. Nag-rap ako, pero sa harapan ko, may mga lasing, ganon-ganon, si Tito, pahubo na. Na-experience ko yun na, damn, iba pala pag yung kaharap mo ay, sabihin natin, may alam din sa rap. Kumbaga, mapahype ka talaga pag mainit yung, yung crowd eh. So, ganun din ang ano mo. Hindi, kumbaga, di naman ako na lang talaga na artist ako eh. Kasi hindi ako pwede magpahawa sa ano eh. Oo, ganun talaga. Pero kailangan kong dalhin yung akin. Hindi, ang ano lang, makapagkumpara mo lang talaga na. Mararamdaman nyo talaga kung pagkakanta kayo sa isang dibu o talagang sa hip-hop event. Ramdam nyo yung pagkakaiba. Depende na lang sa talagang marunong magdala ng audience. Yun. Kaya yung mga nagre-request na ano masasabi mo sa mga birthday yan pag tinatanggihan? Depende talaga yun eh. Kasi hindi naman sa disrespect na ayaw naming babaan. Kumbaga, Mismo. Siyempre ayaw lang din namin ma-intimidate kami sa ginagawa namin. Yun. Pwedeng pag-usapan sa ulo ng lechon. Diba? Hinihingi ko nga eh. Pwede naman ganun, di ba? hindi, joke lang. Pero may mga time buti din na sabi nyo kasi ang hirap i-explain eh. Kasi ayaw ko talaga eh. Alam niya yun eh. Pero talaga, sabi ko sige. Para sa inyo, lalo pag kilala ka ng MC, tapos may mic ka na, okay pa yung lalapit sa'yo na, i-request na, baka pwede mo kaming sample. Pero pag minike ka na, sample mo kayo, Nario. Tapos nagsisigaw na yung mga tropa mo. Mga tropa mo, mga ano din mga yan eh. Mga ang tawag ba doon? Hindi naman bully eh. Yung kumanta pa ako mismo doon, ako lang mag-isa. Kasama ko siya. Wala akong talaga ano. Ang maganda kasi doon, kilala ko nung magulang. Kumbaga, ginawa ko yun para sa magulang nung debutante ba. Mismo. Kasi minsan lang sila mag-request eh. Hindi naman nila ako pinapagawa ng kung ano-ano eh. Diba? Shoutout sa inyo, tita dito. Shoutout nga pala. Ano na? Pwede ba i-cut? Anong pangalan na Mara? Si tita at si tito. Tita Lenlen. Yan, shoutout kay tita Lenlen. Yan. Siya yung talagang nagsabi sa akin na kumanta ako dun sa dibu. Kumbaga, yun yung unang dibu na kinantahan ko Huli na yun. huli na yun. Huwag na kayo magre-request ha. Huli na yun. Meron nga dito si Kuya Mike, dinala ako sa pageant. Si Kuya Mike, pinakanta ako sa swimming, Buti pinayagan ako ni Esme. Si? Pinayagan ako kumanta ako sa pageant, gabi yun eh. Di ba pag pageant, gabi? Hindi pa ako nakakapunta kasi sa mga pageant eh. Ano yan? Sorry. Parang pageant, pinaka-hip-hop sa pageant, di ba? Pero solid. na ano ko yung solid yun ha. Solid yung ginawa nyo ni na Mike San.
Kumbaga may pool party after, gano'n. Wala namang nagwiwisik-wisik sa ito. Come to me later, mga Tahimik lang. Hindi kasi kilala na tayo doon, yan. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kalokohan, di ba? Hindi, pwede. Atin lang. Diba? Hindi. Hindi, joke lang. Siyempre, Babalik na naman tayo sa topic babalik natin. na naman tayo sa topic natin. Yan, total nasabi mo na yun sa pag-approach naman dun sa pinuntahan yung pageant na yun. Okay naman. Kasi nakita ko sa video, nakika-hype naman yung mga tao eh. Oo, lalo na nung yun nga yung nakita ko yung pagkakaiba talaga ng kung paano ka makipag-interact sa audience. Sobrang galing ni Kuya Mike. Mike San, Mighty Mike, shout kay Kuya Mike. Shoutout sa'yo, Mike San. Sana, sa Bino, araw. Kuya Mike, kahit sinong audience o hindi man mapa-hip-hop o mapa-birthday auntie, uncle, yung mga mood nila, kayang-kayang pasayahin ni Kuya Mike eh. Nakita ko yun sa mga, kwento niya sa akin eh, nung nakita ko talaga sa mga mata. Ibang energy ni Mike San. Kahit na... Kasi nga, ramdam ko, kumanta rin ako eh. Hindi naman ganun. Nung pagkanta niya, pukoy nang ina. solid yung experience ko na. Siyempre, yung binibigay sa experience ko, si Kuya Mike din eh. Mga pag lumalapit siya sa akin, hindi ko rin siya hinihindihan. Tara, Kuya Mike, oo lang ako sa kanya. Laking bagay, tulong din si Kuya Mike sa akin. Yes, sir. Ano yun, si Mike San ba naging kuya din sa inyo minsan? Lahat. Hindi lang sa pagrarap. Shoutout sabihin din natin. pala kay Kuya Tadjak. Yan. Isa sa kumbaga kabalikat ni Kuya Mike. Yes. Kuya Tadjak, Kuya Mike. Yes. Kuya. Boss Tadjak, tsaka Boss Mike. Yan, shoutout sa inyo, Boss Tadjak at saka Boss Mike San. Ay, hindi pala, Slime Tadjak. Shoutout sa'yo. Bakit slime? Payat na ang Kuya Tadjak ko. Oo nga, hindi. Ibig ko sabihin, ba't slime? Hindi, naisip ko lang, slime kasi pag slime... Hindi. Akala ko naman siya ang nagsabi. Slime nang itawag niya sa akin. Hindi ako lang. Ngayon lang, sinasabi ko lang. Slime Tadjak. Shoutout sa'yo, Tadjak ha. Alam mo yan. Solid si Kuya Tadjak. Sana one day magkaroon din ako ng disiplina gaya ng ginagawa mo. Solid. Respect nga, respect. Respect lang. Mahirap yung ginagawa niya. Makikita nyo lang sa mga pinopost niya na pumapayat siya. Pero yung... Ngayon lang. Kumbaga December lang eh. Oo, pero yung trabaho nun behind camera, okay nang mahirap yung ginagawa niya. Ano yung behind camera? Kumbaga, kasi ba nagpo-post siya, pumapayat na lang siya. Bigla-bigla. Yung ginagawa niya sa pag-gym, hindi naman kasi basta-basta magpapayat. Oo. Kasi nagulat nga ako kasi yung year niyang yon, inipon niya lahat yung video. Tapos pag nung na-reach niya na yung goal niya, saka niya pinost. Kaysa naman yung sa mga post ko ng post, tapos wala ding nangyayari, di ba? Kaya shoutout sa'yo, Boss Tadjak. Baga nasa utak niya na yun, na after nitong ganito, ilalabas ko to. Pati yung proseso niya, hindi lang siya nag-gym eh. Nakita ko, nag-yoga pa eh. Yung nasa tapeto siya eh, di ba? So, hindi lahat kaya magpapayat in 3 months. Paano niya nagawa yun? So, ibig sabihin mayroong ibang activity ginagawa. Sa pagkain, paano siya, di ba? Sa pagkain, paano siya mag-gym oras. Parang ganun. Meron akong tropa na pumayat, 1 buwan lang eh. Nakakulong na ngayon. Ayun. Hindi, joke lang. Shoutout sa'yo, panapanood mo to. Paglabas mo, niloloka dito. Diba? So yun, yung hirap ba? Yung hirap kasi may hirap talaga. Lalo, papayat ka disiplina. tapos pagdating mo ng bahay, syempre, anin ka ng kare-kare. Na talaga matidemonyo kang kahit kurot. Ayaw mo eh. Diba? Pero ngayon, natitiis ko na rin eh. Na hindi magugas ng plato, makakakain lang ako. Shoutout sa mga kuya ko niya. Shoutout sa mga laking tulong din sa naging talaga. kumbaga karera ko eh, di ba? Hindi inspirasyon 'yan. One day siguro magkakaroon kami ng disiplina gaya ng ginagawa nyo. Kaya kay Boss Nudge. Yan. Sayang kasi ako hindi na ako pwedeng mag-jogging kasi may injury ako sa kabilya. Sa ankle. Tsaka sa tita. So back to Romagang tayo, Pops, no? Yes. So yung Derby 1. Yung Derby 1 na 2, anong masasabi mo sa may kwento? Kasi wala ako dun eh. Kasi lalo na yung mga nakikinig na ang alam wala ko kasi din. pumunta dito sa mga nung nag-Derby 1 kami. Yan. Pumunta sa mga Milano, sila Marco Polo, sila Francis, sila yung mga kumanta doon si Francis tsaka si RVD. Doon ka ba kayo, Nudge? Derby 1.
Yun, nandun sila, tanda ko. Tapos nung Derby 2, yun. Ang dami nang pumunta. Pero yung unang Derby 1, ganun din, parang masaya yun. Daming tao din eh. Mga napupunulan. Puno yun. May mga, alam ko Derby 1 Kita na tayo. ko nga, kita ko. Alam ko yung Derby 1, may mga pumila na hindi nakapasok. Kasi ang alam ko yung Crowded na Derby talaga? 1, kasi yung Derby 1 na yun, parang around COVID pa yun eh. Hindi ko maalala. So Pero yung parang, maximum lang na parang persona. kailan lang yung COVID na natapos. So, hindi ko alam, di ako sure. Pero kita ko sa video, masaya din eh. Ay hindi, 2000, hindi eh, no? 2022. Hindi ko alam, pero basta may nag-chat sa akin na kakilala ko na pumila, hindi nakapasok, puno na daw. Baka sinasabi lang. Pero Hindi. Pinipit, kasi dami na talaga nakapila, lumalabas kami minsan, may mga nakapila. Para kami. lang makapasok yung mga nakapila, may lumalabas para... Oo, ganun. Sobrang grabe talaga yung suporta na binigay sa amin. Shoutout sa mga ganung tropa na naghihintay pa rin sa labas para makapasok. Ayun, kaya nung ginawa yung Derby 2, kumuha na ng mas malaking lokale. Baga, ang daming pwedeng Yun, kita ko yun na nagpunta din sina Butch Impacto. Yun, okay na lakas mag-perform ni Butch doon. Malakas na. Shoutout sa'yo, Butch Impacto. Shoutout. Yeah, shoutout Kuya Butch. One day siya na, dito ka. Yes. Street Star Talking. Alam mo na. Yes, sir. Nandun yung barko, babaan mo muna. Si Kuya Nudge naman, bababa naman dito sa Milan. Di ba? Di ba? Baka dito muna ibagsak yung mga kontrabando. Pero tanda ko yung performance doon ni Butch. Malakas lagi si Butch kahit sa mga freestyle lang. Yung papatugtugin mo niya muna, hindi siya lalabas. Tapos bigla siya lalabas, putang ina. Ewan ko, tumindig yung balahibo ko nun eh. Kasi basta yung atmosphere. Talagang hip-hop yung datingan. May nagchochokoy dyan, beer dyan. Talagang usok. Tapos lalabas si Impacto, pukin na ngayon. Nakuha niya yung attention ko eh. Kumbaga, alam mo yun niya. Ang galing nito ah. May video nga ako sa cellphone ko eh. Impacto hanggang ngayon nasa akin eh. Yung performance talaga sa stage, mapaparko-parko si Butch. Alakas ng datingan niya talaga. Saka yung speech niya talaga kakaiba din. Iba yung boses niya dating sa Yeah. So dun sa Roma 2, di ba may battle doon. Yun, sumama din si Jerry. So hindi, kasi yung Roma Derby 1, ang talagang, kaya nga Roma gang Derby, para lang sa mga Roma. Kaya, kung mapapansin nyo doon, lahat ng performance na sumali, nag-perform doon, puro taga Roma. Ang naririnig ko nga, gusto atang sumali ni Jawewe doon o ni Francis nung una. nandun ba si Jawewe? Hindi ko alam, daw ko sure, wala ata si Jawewe noon o si Francis ata, ewan ko. Hindi ko na maalala masyado. Tapos nung Derby 2 nga, nandun sila, di ba? Sila Jerry, sila Jawewe, sila Echo, nandun din sila Echo. nandun sila lahat, sobrang saya nun. Sina Yokap, Chan. Ginawa yon para din sa lahat na talaga. Kasi nung Roma Derby, gustong madami sumaling taga Milano. Kaya, nung ginawa. Ilan mga MC dun sa sa tournament o competition na yun? Kasi yung unang, iba-iba kasi yung, tawag doon, yung parang magdadala ka ng isang kanta. Magsusulat ka. Dyan sa mga category. Category. Yung Derby 1, magsusulat ka ng kanta mo, ilalapat mo doon. Pagandahan kayo. Derby 2 naman, sila na yung maglalapat ng beat. Tapos magpi-freestyle ka na lang sa... May bound kang sulat, ilalapat mo doon. Boom bap naman eh. Mas maano. Kasi kapag trap yun... mahirap na yun. Mahirap. Pero pag boom bap kasi, isa lang naman yung bagsakan. So, kahit anong sulat mo dyan, kunyari, magsulat ka ng isang mabilis sa boom bap, na may beat kasi mabilis eh. Pwede mo pa rin ilapat yan sa slow na boom bap. Babawasan mo lang ng mga syllables. Babagalan mo lang ng Bawasan, dagdagan. Depende yan sa beat eh. Pag mabilis, babawasan mo. Pag mabagal, dadagdagan mo. May mga boy, mga gano'n na sinisingit mo lang. Maging yun eh. Kumbaga, mas madali yung Derby 1 kasi may sulat ka na eh. Bagay ilalapat mo na lang sa talagang magpe-perform ka na lang yung mismong kanta mo. Yung sa Derby 2 pagandahan kayo ng performance. Yung sa Derby 2 beat, baga random beat, lalapatan mo parang nangyari dito sa Milano Festival. Ganun na ganun yung pinaka namin. Sinong naka-encuentro mo sa final? Saan? Derby 2, hindi ba ikaw? Derby 2 5 kami nun, kumbaga 2 bracketing eh. Ay, hindi. 5. Di ba ikaw nag-champ doon? Yes. Yun? Bracketing yun. 5 grupo by 5. So, 25 kami doon.
Solo-solo. Kumbaga laban-laban yung pangalawang 5. Tapos matitira 5. Yun na yung finals. Kumbaga 2 rounds lang siya. Sino mga Una- sa finals? yung nasa finals Kung tanda mo kasi madami din pala kayo eh. Ang tanda ko lang, si Francis nandun, si Francis Milano, si LJ, si Ardillo, ako, tsaka si TJ. So nung nakita mo, kumbaga bago pa kayo mag-umpisa, may nakita ka doon mga pangalan doon sa meron ka bang isang artist doon na nakita na sabi mo, damn, ito? Kumbaga, medyo naano ka ng konti na sabing Parang nung derby, parang friendly competition ba sa amin yun. Kasi nagkakantsawan na kami, kakantsawan na kami. So wala kang nakita dong Wala. pangalan na sabihin natin, lakas nito Wala naman. Yeah, kasi kakilala ko lahat eh. Ang pinopoint out ko na gustong manalo doon na parang din siya, audience, din siya na si Ardillo tsaka si LJ. Si Ardillo. Shoutout sa'yo, Ardillo May picture kami ni Ardillo nung Milano Festival 1. Hindi ko pa napopost. Oo nga. Nakita ko lang ng isang araw. Meron pala kami. May tanong lang ako. Sino mas matangkad sa inyo ni Ardillo? Si Ardillo. Wala namang issue. Alam mo ba yan? Alam mo ba? Maisingit ko lang. Pag nakatayo sa sedya, Hindi. Mas matangkad si Ardillo sa akin. Pero wala naman yung kaso eh. Kasi hindi ako nag-gel nung araw na yun. Kung mag-gel ako, tangkad ako nun. Hindi, wala yung kaso yan sa akin about sa height. Maiba tayo. Ano nga kanya sinasabi ko kanina? Yun nga, yun ang gusto mong manalo, si Ardillo. At kasi siya yung, hindi ko talaga naiisip na ako yung mananalo dun eh. Kasi, napakagaling mag-freestyle niyang mga yan eh. Si Ardillo, si LJ. Ako, hindi ako nagpi-freestyle. Sino unang nag-perform? Ikaw o si Ardillo o kaya si LJ? Pangalawa ako sa grupo eh. Unang kumanta si Francis ang unang bumanat. Ba't ka tumawa? Francis, tinatawanan ko. Okay nang ina mo, hindi ka nagpakita sa akin. Pakyo ka, titira kita dito ngayon. Dahil shoutout kay Francis, sobrang solid din yan. Anong nasabi mo? Nung pagkakit niya, akin na to, ito lang pala. Hindi. Pumasok siya sa unang round. Lang, Francis. Pasok siya sa unang round, nanalo siya. Tapos, kasi part siya ng unang group eh. So, siya yung unang pumasok sa finals. Kung sabihin. Tapos pangalawa ata ako, nasa pangalawang grupo ata ako. Hindi, pang-apat ako. Pangalawa ako sa huli. So, nung nag-perform ka, natapos mo yun sa'yo, tapos nag-perform sina Ardillo, LJ, may time ba na sabihin natin nag-perform si Ardillo, malakas yung performance? Oo naman. May time ba na napaisip ka, dahil talo na ako? Hindi, din eh. Kumbaga, ko eh. Alam kong alam mo yung kaya mo ang gawin. Alam mo maganda din yung performance mo. Kasi natuto ako nung sa Derby 1 kasi natalo ako noon sa solo category. Kasi nga nakapanood ko din yan, solo category. Meron ding Asian. Ang champion doon ang nag-champion doon si Bunso sa solo category. Ayaw na tumawa. Napuputol yung kwento niya. Hindi. Ayun nga. Hindi ko na kasi marating yung mga Yun maganda sa podcast. Parang tayo nag-uusap. Yun nga. Nung unang natalo ako sa solo category, nanalo doon si Bunso. Mga veterano na rin talaga nagrarap doon. Nung natalo ako, sobrang dismayado ako sa sarili ko. Doon nanalo din ako doon yung group category. Nag-champion ako doon. Group category. Sunod-sunod nga yung pagpanalo ko sa event. Maiba. Nung sa solo category talaga yung tinatarget ko na parang nung nagrarap ako, pinaulit ako lang yung 2 beses sumulit doon. Sa Derby 2? Derby 1. Derby 1. Ako lang yung isang, kasi ang dami namin, 20 plus. Ba't ka pinaulit? Yung mic. Parang hindi nila rinig sa audio, sa speaker yung mic. Pero ikaw rinig mo, kumbaga sigaw na ako Kumbaga, yung pag-ulit ko nga, kapos na ako eh. Kasi binuhos ko na sa unang pagrarap ko. Tapos pinaulit nila ako kasi may judge doon na tumayo, si Teniente, hindi daw masyadong naririnig sa speaker. Hindi naman bumaba yung kumpiyansa mo nun kasi binubuhos ko na maganda na yung performance ko tapos naputol na yung hindi na talaga na. Kapos na ako. Hindi ko na makuha. Kasi ang bilis natuto nga ako, sabi ko sa susunod na derby, hindi na ako mag-i-speed rap. Kaya nag-practice ako ng
pinagpraktisan ko talaga na parang hindi ko pwedeng gawin yung mga ginawa ko. Kaya siguro nung pagpatak ng Kumbaga Derby naging 2, gas mo na lang na ano. yan, nung Derby 2 talaga naman. So, champ ng Derby 2. Pag-usapan naman natin yung Milano Festival. Kung saan ka, syempre, umani ulit ng belt. Oo. Ano Kasi yun unang-una si Sir Gon yung nag-ibita sa akin. Nung pumunta sila sa Roma nun, Dawdawan yun. Mhm. Nabanggit sa akin, kasi nga, yun nga, ako nga yung nag-champion sa Roma nun, nabanggit sa akin ni Sir Gon, mas maganda daw pagsasali ako sa festival. Magkakaroon daw sila ng festival sa susunod na taon. May isang taon bago July yun, di ba? Ya? Ang Dawdawan ata, February ginaganap, di ba? E di, nasabihan niya na ako, nag-iisip-isip ako, parang pagputok ng bola, ayaw kong sumali. Parang, kasi tagal na rin parang, nung biglang nagkaroon ng group chat, nakasulat ako sa lineup. Nandun ako sa lineup, unang-una pa mismo yung pangalan ko. Nagulat ako, sabi ko, Boss Tadjak, si Tadjak nag-lineup sa akin Ba't mo kasi sinali? Ang pangit naman sa akin, kung isusulat ko doon sa grupo na hindi po ako sasali dyan. Maga napasubo na ako Ako pa yung nag-champion sa Roma, tapos sasabihin ko magbabakout ako sa sinalihan kong di ba? Parang Hindi mo masisisi si Tadjak doon kasi ikaw yung pride ng Roma nung time na yun Ayun nga. Eh di pinangatawanan ko na lang kasi ayaw ko namang mag-backout na ayaw ko dyan. Parang, di ba? Pangit na rin naman namang sinalihan ko na lang. Puta, nag-ensayo ako. 2 buwan akong nagkulong sa lungga ako Talagang pagkatapos ko magtrabaho, hindi pwedeng di ako magsusulat. Yung inaantok ka na, tas kailangan mo matapos, yung lalabanan mo yung mag-antok. Ang maganda pa dyan guys, ito kung gusto nyo matuto Pag inaantok kayo, labanan nyo. Pag nawala yan, ang galing nyo magsulat. Legit. Nangyayari yan, natutulog ako, 3:00, inaantok ako, 1:00, lalabanan ko 1 oras ako magsusulat. Maganda rin kasi magsulat pag nalabanan nyo yung antok, once nawala yung antok nyo. At saka yung mga Hindi ko alam kung cheat code yun hindi ko alam. Hindi, yung mga time na yun, ganoon din ako nagsusulat. Nangyayari sa akin yun hindi ako hihiga hanggat nagtuloy-tuloy ulit At saka kasi tulog yung Sa paligid keyboard mo. ako nagsusulat guys, kaya ganito. Pasok lahat yung yung sa memorya mo. Relax kasi wala kang naririnig na ibang ingay. Yan sa mga madaling araw na maliban lang kung may garapal kang kapitbahay na 3:00 madaling araw nagmamartilyo, di ba? Sa hapon, meron. Tsaka yun buti may cellphone na ngayon. Kasi nga, alam mo yung pag inaantok ka na, tapos may pumasok sa yung lyrics. Kinabukasan, limot mo na yun Buti may cellphone, write down mo na lang. Hindi, kasi pag kami naisip lang ako magandang, bar na, susulat ko lang sa notes, yun lang. So, todo yung paghahanda mo para dun sa Milano Festival. Masasabi ko rin sa sarili ko na deserve ko yun Kasi pinaghirapan ko talaga yun Pag-usapan natin yung final. Yes, pwede. Di, ibig kong sabihin, di ba? Ang nangyari kasi doon, Si Jowewe. Jawewe. Jawewe. Kay Jawewe. Di, pag-usapan natin, bago yung finals pala, may nakita ka bang mga MC doon sa lineup na ayaw mong makalaban sa mga rounds, sa mga sa unang mga rounds? Wala rin talaga. Baga handa ka talaga sa sa gera, Pero syempre shoutout na lang sa mga sumali, di ba? Respetado naman lahat Oo, nga lang, syempre nandun tayo sa event kumbaga, parang itatapon tayo sa... Oo Kaya hindi nga ako sumali dun Ayokong magkalat Oo. Hindi, kasi wala ako sa wisyo ng magsulat, kaya hindi rin ako sumali nun. Pero, ang kasi, hindi nga ako uminom nun Isang cocktail lang binili ko nun, tas sumindi lang ako. Huwag kang mag-alala, akong uminom lahat ng dapat para sa'yo. Ako nalasing doon. Isang beses lang ako uminom nun. Hindi ka naginom. Hindi ka naginom pero wala kang masabi. Hindi mo maalala. Buti ako, naginom ako. Naalala ko lahat. 50 cents lang doon. Naalala ko lahat ng talagang... So sa finals, sabihin natin yung first round yun ni Jawewe. Ewan ko, sabi nga sa akin ni Jawewe nung unang nakapagsalang na ako. Nakalimutan ko na yung pangalan nung unang nakalaban sa unang round. Hindi ko rin tanda Basta. Ang sabi? Pagkatapos sa akin, lumapit na sa amin si Jawewe. Shoutout kay Jawewe, sabi niya sa akin, tol, para sa inyo yan. Tapos pag siya pa yung nakalaban ko sa finals, di ba? Parang ganun. Di ba yun? Nag-OT, kumbaga. Oo nga. Umabot kami ng 3 rounds. Ito nga, malalaman niyo yung kasi yung mga talagang handa ako sa gera nun
Dami kong dala noon, daw maubusan noon eh. Mhm. Sabi ko, Doon mo sila dinaig talaga, no? Oo. Madami kang ano. ang dami ko talagang sulat noon. 6 o 7 yun eh. Sabi ko na lang kay G kasi pinakalas ko na talaga yung pangatlong round eh. Last na yun eh. Sabi ko nga lang. Huling bala na, huling bala Sabi na. ko pa Sir Gon G, pag umabot ng round 4, bababa na ako, bigay nyo na kay Joey. Kasi wala na ako Ang ganda ng laban na yun eh. Kasi hindi ako nagpi-freestyle eh. Hindi talaga, Maliban na lang kung lasing ako. Kung ano-ano na. Hindi talaga ako nagpi-freestyle. Yung mga binitawan ko doon, lahat written, yung iba pre-med. Pero ang ganda kasi kita mo yung crowd, talaga kita mo si Tadjak doon halos sumampa na si Tadjak doon sa stage eh. Talagang at saka feel mo yung suporta ng Roma, feel mo din yung suporta ng Milano. Talagang tense na tense yung laban na yun eh. Anong pakiramdam na syempre nanalo ko ng Derby 2. Tapos may first belt, tapos second belt sa Milano. Anong pakiramdam? Ewan yan. Masarap siya sa pakiramdam. Nung Derby 2, nung nag-champion ako, sobrang saya ko nun. Parang talagang akala ko magtutuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy na to ako sa sarili ko. Hindi lang sa pagsali sa mga event na sabi ko parang gusto ko talagang tumagos tayo sa hip-hop. Kumbaga, naisip mo na parang stepping stone mo na. Stepping stone yung Derby 2. Mhm. Tapos ito nga dumating pa ako sa Milano, nakuha ko rin na parang nagugulat na lang din ako sa sarili ko na parang tangina nakuha ko yun parang kung nakita nga sa video pagkatawag sa akin na nanalo ako, napaload na lang ako dun sa stage. May sugat nga ako nun eh. Kasugat ako nun sa impact ng pag-load ko. Bag. Talagang baka saan mo nakuha yung sugat na yan ha? ako pa yung Pero ang tagal ko rin nag-ensayo doon, siguro 2 buwan straight yun. So worth it din talaga. Kumbaga nagbunga yung ensayo mo, no? So yung pakiramdam, sobrang masasabi overwhelming. mo. Siyempre parang nawala lahat ng pasang ko sa buhay. Kahit nawala yung problema, kahit meron, parang nakalimutan ko ng tagal din. Pagbalik ko pa sa Roma, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang nanalo ako ng boxing eh, parang gano'n, di ba? Oo. Doon mo maranasan yung mga yun yung binago, yung may pagbabago sa paligid mo. Kumbaga yung mga tropa mong hindi naman nag-share ng mga kanta mo, nakiki-day ones na, tropa ko to, since day one na pinapakinggan ko na, pero hindi mo nakita nag-share, no? Shoutout sa inyo, wag patuloy nyo yan, aasenso kayo dyan. Diba, meron ka din ganun? Ang dami naman. Madami ba? Hindi naman may mga, kumbaga nasanay na rin ako. Ganun talaga. Dumating ako sa point na wala na akong pake. Kumbaga, sige, basta magre-release talaga. Tagal na nun niya kasi alam mo yung madidismaya kayo, di ba? Lalo na mga artist, alam nila yun. Pag maglalabas sila ng kanta, akala natin, di ba? Putangin na ito na yun. Kasi pinaghirapan natin eh. Oo Kaya na pagputok ng bola, di ba? Madami sa akin, dami kong beses na naglabas ng kanta na dismaya ako. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin ako kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Para, wala namang pumipilit sa akin eh. Binibigyan ko talaga ng oras sa sarili ko para magsulat, mag-rap, gano'n. Mismo, lahat naman ng rapper ganyan, di ba? Pero lalo tayo, OFW, tatrabaho tayo dito eh. Hindi naman tayo full-time rapper. Kung full-time rapper, pwede kong bigyan ng oras ng maganda yung ginagawa ko, di ba? Pero may pagbabago ba nung second belt ka na sabihin natin kahit trabaho? Daming kumonekta, daming chat sa akin noon. Di ba nakarating ako sa Malta? Di ba? Ngayon papunta ako Sweden kay OG Oblo. Shout nga pala yung OG Oblo Brown. Yeah. So dami nagchat-chat sa'yo, chatmate, mga ganun. Hindi. Gagawa ko nga sa group chat eh. Alam na nga. Ayaw mo sagutin, no? Syempre, madami magchat-chat sa'yo, mga tropa. Uwi atang Roman pasaan Hindi shoutout sa girlfriend. Sobrang supportive niyang girlfriend ko. Shout nga pala kay Rafaela Renz Perez Garcia. Yes, sir. Yes, sir. Mahal ko yan. Bitawan mo na yung bitawan yung bote ha. Bigyan na kita ng shoutout. Hindi, syempre salamat. Suporta siya sa akin kung anong gusto kong gawin. Pag alam niyang nasa tama naman yung paraan na ginagawa ko. Pinaya naman niya ako. Yun. So sabi na nila, yung mga successful na mga lalaki, nasa likod ng mga supportive na babae. Totoo yun. May iba tayo. Ito, meron, hindi ko lang mahulukay kanina kasi hindi pa ako nagpapalit ng guardaroba ko eh. Yung clothing mo.
Yung clothing ko nga eh. Na ordinaryo. Shoutout sa ordinaryo. Sobrang lumakas din yung ordinaryo ko na yun, tol. Magaramdam na ramdam ko yun eh. Hindi ko rin nga alam kung ba't hindi ko na ituloy yun. Napakatanga ko talaga. Paano ba nag-umpisa yun? Siyempre si Kuya Mike, inaano na ako. Parang, Di, nagka-chat din tayo doon, di ba? About doon. yes, mahanap ako ng, di ba, supplier, di ba, hindi. Kasi ako, gusto ko, Okay, babe. Hindi, ayoko sanang sabihin kaso. hindi kasi ito yun nga eh. Ang gusto ko talaga, ayaw kong may stress o bigyan ng, yung time na yun sa sobrang, siyempre, may movement yung Roma Gang. Siyempre si Kuya Mike, may kanyang Wayne's World. Ayaw ko siyang bigyan ng, ayaw ko siyang kulitin ng kulitin. Parang ayaw ko siyang, Kuya Mike, ito na ba? Kasi, kaya hindi ko naman sinabi kasi baka hindi ngayon, alam naglabas ni ako ng, Mike San. alam niya, Shout kay Kuya Mike, sobrang open ng Kuya Mike ko eh. Baga binigyan niya ako ng idea rin. Siya yung nagbigay sa akin ng idea kung paano. Kita mo yung mga sekreto mo, hindi ko sinasabi yeah, di ba? Di magigets mo biro lang Nice. Hindi na mag-explain. Ayun nga, yung nangyari nun. Pero sobrang, shoutout sa mga bumili nun kasi pag bumibili daw ako, parang hindi daw sila makatanggi. Talagang sinusungalgan ko sa kanya yung t-shirt ko. Sinuot ko yun nung bigay mo yun sa, binili ko nung Milano Festival. Yes. Wala pang isang oras naman siya na, tanda mo yung itsura ko noon. Lasing ako doon. Suot mo nga yung nagpe-perform kayo eh. Sobrang nakaka-proud din. Wala akong video nun Ako lang talaga Nasa akin, nasa cellphone ko. Siyempre, hindi ko delete yung mga ganong memories na salamat. tayo eh. Lahat yung, nakita ko yun, binidyoan ko, yun yung kuha ko. Nakita ko si Kita yung mancha doon, parang gusgusing bata. Hindi ko alam malayo na ako nung part na binibidyoan ko kayo. Kumakanta na ko yung LD nun eh. Meron akong picture nun. Oo, tapos siya, naka-ordinaryo, nakaka-proud nga eh. Diba? Si Lunar, na meron, nag-rap, biglang nagkaroon pa ng merch. Na bumenta yun niya, 200 pieces yun. Kung itim lang, yung itim tsaka yung t-shirt na puti, sumatotal 200 yun. Yeah. Compliment. Sa Roma, Milano lang yun, guys. Kasi hindi ako nag-release sa Pilipinas. Doon, ang dami din naghahanap doon na, syempre, mga kapitbahay, mga kababata natin, di ba? Nakakatuwa lang. Kasi, yun nga lang. Hindi ako marunong masyado sa Kung natatanda pati ko yun siya yun, nagchat ako eh. Gusto ko rin talagang makuha yung, 'di ba? Yun na naman, ang dami kong nakuha pumera na rin talaga ako eh kasi naggawa siguro naging tulong din yung Derby 1, Derby 2, Milano Festival sa paglalabas ko ng merch. Tana pumera ako dun. Ang dami kong sayang, hindi mo tinuloy Kasi siguro tinamad ako sa trial and error. After kasi nung ordinary kong t-shirt tsaka yung puti, gusto kong mag-sombrero naman. Yung design, di ba? Yung design di namin makuha. Ngayon, nilapit ko sa hindi ko na rin naman ngayon. Hanggang tinamad na akong gusto kong ilabas ngayon, iba naman. Anong babalik sana ako sa t-shirt. Kaso nga, yung mga nakakausap kong hindi talaga kumukonekta. Sa parang sinasabi sa akin ng panahon na tigin mo muna. Kakaroon ka ulit siguro ng chance o pagkakataon para ituloy. Siguro, di ba? Kung para sa atin naman hanggat gugustuhin niyo di ba? Pero isang palakpak naman sa ordinaryo. Yeah. Direct palakpakan mo yan. Palakpakan ordinaryo. Napakaangas. Diba? Ang dami rin narating nun. Nakita ko yung meron dito sa Milano, dami ang maganda nun, nireregalo nila sa mga tito nila. Nakita ko yung tito na nakasalamin na, medyo kuba-kuba na. Naka-ordinaryong puti, pinipidyo. Alakas nun, alakas. Solid tangin. Pati ang ganda rin na nasa ordinaryo, tapos yung nandun yung pangalan ko. Shoutout. Yung unang gumawa ng design ng item kay Kuya Mike lahat yun, idea ni Kuya Mike isa heavyweight, pero binigay ko lang sa kanya yung gusto kong mangyari. Siya na yung pero trinabaho mo din yun. Kita ko din yung pagpo-push mo doon. Pagkatapos ko labas ng trabaho, magdi-deliver ako. As din talaga, di ba? Hassle boy. Parang kumagasa sa Pilipinas, amoy araw na siguro ako noon. Solar boy. Yun. Kaya, Naryo, di ba? Kabalik. bumalit yung dumating yung ordinaryo. Kaya may OH. Yeah. Pero although nakalipas pa yung baga na mas nauna yung OH, pero pinangatawanan mo talaga pagiging hustler din, di ba? Kaya siguro napasali din talaga ako kasi alam ko ako yun eh. Ayun nga yung sinasabi ko na parang madidismaya ka na akala mo talaga hindi mangyayari. Ganun. Pero yun. Mapapanood nila to. Sumama na loob nyo sa akin pero di ba? Ito na yun eh. Napag-usapan naman namin to kaso di ba? Pero alam nila at least. Alam nilang sumama yung loob ko. In a way. Kanino? Sa OH, king ina nyo.
Bakit ba? Yan Hindi, yan hindi. ang pag-usapan. Wala na yun. Labas kasi nagkaroon. Beer pa. Manok. Yung isa, pakitadtad. Ganun. Yeah, shoutout sa mga tropa ko. Day ones ko din mga yan eh. Kasi day ones ko yan sila Katniel, si TJ. Wala na daw ang Katniel Oh, Hiwalay ng siya buo Katniel. pa. Siya ba? Si AJ, si Ape. Yan. So Kami bakit lahat- kayo nagkatampuhan? Mga tamad eh. Bakit kailangan latigo? Hindi ko naman para saktan mga. Hindi, syempre, ayun nga, parang kung hindi nyo kayang sumabay sa biyahe, di ba, baba muna kayo parang. Alam nyo naman yung daan papunta, di ba? Oo, di ba? Sunod na lang kayo. Meron nga akong sulat na parang, Hindi, may time ba kumbaga may set kayo na isang all-star o sabihin natin isang kanta, tatlo kayo. May time na-record mo na lahat tapos pending pa rin sa kanila. may ganon kami na Uh-huh. bibigyan mo siya ng oras o ng panahon, tapos pupunta doon pa niya tatapusin. Pero ang mangyayari, lalabas yung audio namin, kulang yung kanya. Tapos ang mangyayari, re-retake hanggang magkatama na. Kasi mas magandang gumawa ng kanta pag yung idea nyo nandun biglaan. At saka syempre, depende na yun kung yung sabihin natin malapit lang yung recordan nyo, no? Kasi kung magsasayang ka, may 2 oras lang kayo para mag-record. Tapos doon ka pa magsusulat. Sasayang yung oras, diba? Pero syempre, naiintindihan ko rin naman kasi syempre naging diba, susulat din naman ako, may moment of blackout, diba? Kaya hindi ko rin masyadong Pero nagsusulat din si Ape kasi may bago kami kasama namin si Papi G. Hindi tumitigil yan. Kumbaga, siya nga yung isa sa mga nagagalit eh. Parehas kami. Kumbaga, kaming dalawa yung nag-uusap eh. So paano mo Sa mga problema na nangyayari na sinasabi. kumbaga, ngayon mo lang ba nailabas to, nagalit ka sa kanya o may tampo ka sa kanila? Alam nila. Kumbaga, ino-open ko lang to kasi Paano mo nilabas yun sa kanila? sa group chat kami, nagbabangawan kami doon. Yung paano pagkakasabi mo yung unang Hindi naman, kumbaga yung pag-chat ko sa kanila, hindi naman ako galit na aggressive. puro kayo paasa. Hindi naman gano'n, hindi naman ako emotero na parang sinasabi ko lang ako, ayaw nyo, ganyan, tuloy namin to. Kala ko yung mga ganun ng style Hindi naman ako masyadong puro kayo paasa, naalala ko tuloy yung ex ko. Sinayang lang yung oras ko na ganun. Hindi ba ganun? Hindi. Pero alam naman nila yun, hanggang ngayon naman, tropa kami. Kumbaga, hindi lang namin nagawa yung gusto namin dun sa grupong tinayo namin. Pero ano ang sagot nila? Kumbaga nagkatampuhan ka? Kasi parang hindi naman sa ayaw din nilang gumawa ng kanta. Yun na yung oras namin. May mga priorities din sila sinasabi. Yes, May pamilya ba sila? Hindi ko kilala. Wala nga. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Di ba? Wala silang pamilya. So meaning talagang ayaw na nilang gawin ng buong buhay nila. May ibang priority sila. Pero shoutout pa rin, di ba? Paps. Sa mga OH, Shoutout sa OH. Ardeo, saka si RDO, isa Ape. rin yung malaking bagay sa tinulak niya rin ako eh. Baga, tinulak ko din si M. Ay, parehas kami nanunulak talaga, Ardeo ha. Minsan nga sinasabi ko na siya si Ardeo, ikaw ako si Kuya M eh. Big and small. Shout out, Big and small. Pero meron siyang may ka-big and small siya si Frank, yung kaduwa niya lagi. Shoutout nga pala sa Tad. Yes, Sino Frank? Si Wancho kasama namin sa pagrarap din niya. Shoutout kay Wancho. Wancho yung pangalan niya, pero Frank yung pangalan niya. Kasi ang dami nyo kasi hindi ko maalala minsan dami talaga namin niya. Sobrang yung mga dami mukha. Dami na kalampag na kami doon. Masaya nga pag nag-event talagang nandun lahat. Sama-sama kami doon. Kumbaga sa grupo nyo, Mapa, OH, o Romagang, sinong nag-uumpisa lagi ng project? Kasi, parang depende. Si Kuya Mike, nagbabato siya sa amin ng project. Kumbaga, kung sinong gustong sumalo. Bulletproof. Yung baga siya ng chorus o kaya yung beat na galing sa baka bodega. gusto nyo sulatan. Ganyan. No. Pero pag may project ako, sila, minsan pag gusto naming i-connect kay Kuya Mike, yan kailangan namin ng mag-music video sa amin, ganyan. Kasi magaling si Kuya Mike sa mga editing sa mga VFX patawag doon. Sobrang pati sobrang lawak rin talaga noon, ewan ko doon. Ngayon nga buong taon yung makikita nyo, buwan-buwan yung makikita sa Kuya Mike. Tsaka iba-ibang place, diba? Paris, New York. Abangan nyo nga pala yung sa Sweden din, gagawa siya kasama niya si Kuya Oblo. Alright, shout out Oblo Brown. Oblo Brown. Yan, utol natin yan. Napakalakas mo partner yan. Legit. Yun nga. Tapos
Hindi, ano ka, baka sabihin mo. Hindi, yun nga. Parang yun nga. Anong yun nga? Madami ka ng kanta, di ba? Nakailang minutes na tayo? 1 hour? Par ka puta na. Tagal natin Tagal natin, pero na-enjoy natin. Oh. Oo. Ito na lang, last question. Sabi ko na, tatagal tong episode na to eh. Kasi madaldal ako eh. Lalo na ako. Nakalimutan ko nga yung sinasabi ko kanina. Ano nga yun? Hindi, ako magtatanong ako ng kasi madami Hindi, yung ka. huli ko sinasabi. About sa Romagan, kung sinong nag... Yung kay Kuya Mike, oo. Pero nung nasa overseas ako kaya, sobrang lakas din namin ang dami namin kanta ng overseas talaga na hindi lumabas ha. Putain, ang dami. Sayang, di nyo napakinggan. Sinong may kasalanan yan? Di ko alam. Ayun na, hindi ako maninisi. Ang galit ko sa kanila, pangkalahatan. Pangkalahatan na. Hindi ako maninisi na isa-isa. Mismo. Oh, baka naman, nandidiyan pa yung mga, mga vocals. Nandun pa talaga, yan. Oh, diba? Hindi naman yung didelete ng tropa ko yun eh. Kasi, nandun lang yun eh. Gem yun eh. Kumbaga, pwede na yung pakinggan pag ng panahon, di ba? Kasi, malay namin. At doon mo makikita yung improvement mo. Yes sir, nandun lahat Nandun lahat yan. Ako, pinapakinggan ng mga lumang kanta. Nakakornehan ako eh. Pero may mga kanta akong matagal ko nang sinulat, parang hanggang ngayon relevant. Lahat naman ng artist ngayon. Parang yung style ko nasa gitna ng old school eh, tsaka ng bago. Tsaka lumalawak ang utak mo, lumalawak din ang pandinig mo. Dun sa every time na nakikinig ka ng music, lumalawak. Lalo pag nagre-record ka na, may mga napapansin ka ng mali. Kahit sa ibang kanta, may mga mas malakas yung echo, dapat ganito yung echo, mga ganun, etc. So, ito nga, balik ako sa tanong kanina. Madami ka ng kanta. Anong pinaka-paborito mong kanta? Yung Eseng, syempre. Sobrang, yun lang yung kanta na talagang nagsusulat ako, naiyak ako. I feel you. Sobrang, kasi makalolo din ako. Kailangan ko talaga isulat. Ewan ko ba't ako, parang nagsusulat ako, nandun lang siya sa likod ko. Nagsusulat ako, natayo nga yung balahibo ko, lalo na mismo, nung na-mix. Kasi nirecord ko sa Pilipinas pa, nung umuwi ako. Nirecord ko sa producer ng pinsan ko. Anong pinakamagandang linya na sa tingin mo? Lahat, buong kanta, lahat. Lahat? Kung sa lahat ng linyang yun, doon sa kanta mong Eseng, ano yung pinaka gusto mong nasabi doon? Yung parang, yun lang, yung ang sarap sabihin na kayo yung lolo. Mismo. Kahit ako, proud ako. Shoutout sa lahat ng mga makalolo dyan. At sa mga lolo talaga. Kasi yung magulang ko nagpunta ng Italia, kumbaga sa kanya talaga ako lumaki. Kaya yun. So, bago tayo mag-Yossi break, meron ka bang words of wisdom na pwedeng i-share sa amin? Ano lang, tuloy-tuloy lang. Tol, wala akong pinaka-word of wisdom eh, pero parang kung nararamdaman nyo, gawin nyo. Wag nyo nang pakinggan yung second thought nyo, tol. Pag ramdam nyo kaya nyo, gawin nyo, yun na yun. Kasi ibibigay sa inyo para sa atin talaga, di ba? Yun lang yun. Pag naisip nyo, gawin nyo, tol. Basta wala kayong tatapakan tao, maganda yung paraan, paano nyo gagawin. Bibigay sa atin. Mismo. Ika nga nito, Jack. Mismo. Roma Gang, Yossi break muna kami. Streets are talking. Streets are talking, nagbabalik. Kasama ko, syempre, walang iba, Nario ng Roma Gang. Yes. Overseas Hustlers. Yeah. Dito tayo ngayon sa portion na... Yan na. Portion. Hot seat ba yan, ya? Hindi. Dito sa portion na ginawa ni Jeff Buddy, walang iba, ang Kanto 10 Questions. Huwag mong bibilisan yung pagkakasabi. Baka maging bastos tayo eh. Okay. Kanto 10 questions. Yan. Yes. Unang tanong natin. Okay. Ba't kinakabahan ako? Ha? Kinakabahan ako Ikaw kung may sekreto ka, kakabahan ka talaga, may tinatago ka. Ito na lang. Anong mas gusto mo sa tilapia? Ginata,
ginataan o iga na tilapia? Ginataan. Masarap din talaga yung may gata, di ba? Ay, nakikita mo yung malapot-lapot na gata. Oh, yeah. Hindi, paano ba pagka yung isa iga? Sa iga, meron ding paksiw na iga. Iga sa tawag dito, ihaw. Sunog siya. Nakita mo, sunog ng tilapia. Maganda pala ang ko. Oo, masarap. Kasi ang sarap higupin nung nung gata no. Na-try mo na ba? Yeah, sa buko. Gatang buko ba? Hindi, dun sa tilapia na magata. Na-try mo nang higupin yon. Sinipsip mo yung tilapia, tapos yung gata lumabas. Ba't ka ba natawa? Hindi ako sasagot dyan, yeah. Hindi ba? Hindi ko alam, yeah. Hindi, pero kumakain kang tilapia? Naman, yeah. Kasi yung lolo ko fisherman eh. Oo. Kaya... Iba't ibang uri na nakita mong tilapia, no? Matik, yeah. May malaki, may maliit. Ayungin, may bangus. Di. May diba? Ay, ka na ayungin, yeah. Oo, nakakain ako nun. Pag isda talaga. Taksim na ayungin, no? Kumakain ka din yung hilaw na tilapia. Hindi, daw nakain ng raw food eh. Hindi, pwede rin. Hindi, baga hilaw. Daw nakain sashimi, yeah. Nakakita ka na ng pumipig. Apoyan ko muna. Pumipiglas ng tilapia. Gaganon-ganon. Ha? Buhay pa yun, yeah. Oo nga. Tapos mga pasabay, yan, gusto ko lumalaban. Exactly. Tapos kakainin mo, yung tilapia. Pas. May pas ba dito ang tanong? Hindi. Pwede ka naman mag-comment. Next question tayo. Sige, next question tayo. Ilang kanton ang kaya mo sa isang araw? Sumado kumain nun eh. Anton? Sumado eh. Siguro tatlong busta. Ako kasi pag lasing ako, ma-trip ako. Lasing ako ha. Bago ako matulog, sige, kanton muna ako. Hindi ka pa nakapag-ganon? Luto ka lang ng luto, isa-isa. O sabay-sabay. Pwede rin. Sabay-sabay mo na papakuluan. Hindi, pag kanton na kanton ako, isa-isa talagang madami. Sabay-sabay makakailan ako ng kanton. Ha? Baga, ilang kanton yung nakaya mo na, yung baga sa isang araw. Kung bibilangin mo yung kanton. Dati, sobrang dami. Kaso nga, masama doon pag sobra, kaya... Binawasan mo lang. Pero nakakailang kanton ka nun? Anim. Dahil ko pa nga si Rapi doon nun. Ano yun, sunod-sunod na kanton? O may pahinga ka din? Pahinga, syempre, pag nagutom ulit, mag-umaga. Pag napaisip ka ulit, sige, kanton ulit tayo. Ano? Diba, 3 beses na kain. Pag may merienda pa. Hindi, kumbaga, almusal, kanton, tanghalian, kanton, tapos... May merienda pa, kanton, hapunan, kanton, tapos Netflix. Diba, habang nagne-Netflix kayo, tapos makapaisip ka, kanton na nga lang ka tayo. Okay, sa habang nanonood ng Netflix, may kanton, no? Yes, sabay-sabay na yan. Di na nga nakatapos ng movie. Syempre, masarap kasi yung kanton. Kasi nabusog na natulog na sa kanton. Syempre, masarap yung kanton pag gano'n. Hindi mo na natapos yung movie. Saka na yan. Dito muna, concentrate muna ako dito sa kanton. Hindi, mahirap talagang tanggalin yung concentration sa kanton kaysa sa movie. Oo, mas pipiliin ko yung kanton kaysa movie. Siyempre, ikaw ba? Pagkain muna bago... bago kanton. Ay, di. Hindi, kain muna bago. Siyempre. Next question niya. Sige. Bago ka pumasok, naglalaro ka muna? Hindi, yeah. Ilang oras eh. Hindi. Kasi pagpapasok ako, gigising ako, pasok talaga ako. So pasok na kagad. Wala nang laro-laro. Wala na. Pasukin ko na to. Ganun. Matik siya. Matik. Lalo pa sikoy-sikot pa. Oo. Hindi, baka may time ka lang kasi maglaro muna bago pumasok. Di ba? Nagdodota ka. Late na nga minsan eh. Yan, hindi na talaga. Malimit. Mga quick lang na laro. Mga ganun. Siguro lang, yung solitaire. Quick ba yun? Click lang. Mga ganun lang. Paano pakita mo sa camera yung finger mo? Next question na ba? What? Parang may binigyan mo naman ako ng karapatan hindi kasi, na. nagdodota ka kasi. Hindi diba? kasi pasok ko umaga eh.
Siyempre, pagising ko, wala man ako. Di ba, maliligo ka nun. Ligo, wala nang oras maglaro pa. Hindi ka tipong, laro muna ako ba maligo, mga ganun. Lalaro na, tutulog. Pag lalaro ako, mag-aalaro bago matulog. Ayan, yan. Oo, masarap talaga yun. Nakaka-relax ka din minsan no. Pagkatapos mong kumain, maglalaro ka muna, tapos bago ka matulog. Minsan pag hindi ka makatulog, maglalaro ka. Oo, yeah, totoo. Oo. Sino ba? Hindi, syempre, sa mga libangan yan depende yan Oo. Wag lang sobra. Libangan ko nga maglaro, kanina ko pa sinasabi. Pag doon na ito, lalaro ako. Nakakailang laro ka dati sa isang araw? Hindi ko na matandaan. Next question na tayo. Pangatlo na yun ha. Okay, anong next? Mabalik tayo sa pagkain, no? Pag sa handaan, anong inuuna mong kainin? Tahong o suso? Hindi ako nakakain ng tahong Hindi ako kumakain ng tahong. Masarap yun Sa suso. Lalo pag yung bukang-buka. Hindi yung tahong, syempre masarap na yung, hindi mahirapan ka pang bukayin yung tahong. Hindi, paypayan mo. Papo yan. Oo. Di ba pag naiinit. Bubuka yun talaga pag nag-init na. Bubuka yun ng kusa. Yung suso, hindi ka rin kumakain ng suso? Nakain ako noon. Yung susup-sup yan, di ba? Yan. Oo. May iba bang suso. paraan yung sa suso gagawin? Hindi, ginataang suso, masarap. Huh? Hindi mo tikman yun. Oo, pwede. Pwede, di ba? May pagkain nga ganun. Pagka nakain kami nun sa market. Yung magata. Oo, yeah. Lalabas yung katas, ganun. Seserve yun, nasa dito pa. Nakaka ka doon, sup-sup mo na lang ng sup-sup. Lahat Wanto sawa, ang dami nga sinup-sup ko lahat. Yeah. Anong mga uri na ng suso na nakita mo? Yun lang. Local lang, Pilipinas lang. Dito, yung mga ibang suso dito na wala. Di may mga binibenta yung suso dito. Bongole lang. Bongole. Yung parang uri din ng tahong yun, yung binubuklat mo talaga, yung nilalabas mo yung kanina, sinup-sup ko yung bongole kanina, kumain yung restaurant. Paano ang sup-sup mo? Sige, next question na tayo. Totoo mga yan. Siyempre, yung iba kasi hindi laking probinsya, hindi nila alam kinakain ng suso. Sinusup-sup talaga ang suso. Sinusup talaga. Hindi nyo pwedeng nguyain yan Oo, hindi. Sira ang ngipin nyo. Pag hindi nyo kayang supsupin, may hampas-hampas nyo muna ng konti. Kaya pwede nyo kamayin. Oo. Masarap din talaga. Tapos pag tatakop ka ng suso, madami. Pag ganito ka, di ba? Ganito yun, di ba? Pag kukuha ka. Pag kamay-kamay lang. Hindi naman ganyan, Hindi, kukunin mo kasi. Ganun. Hindi, kung iisa-isain mo, nakakapagod yun. May gatanga yan. Madumi pag kinamay mo. Pwede yan. Pag siyempre, budol fight na. Naging budol fight. Sige na. Next question. Pang-apat na yun Pang-lima ito. Anong masarap gawin pag tag-ulan? Good question Masarap gawin pag umuulan. Naglalaro lang ako pag naulan. Ako din, pag mag-isa lang ako, naglalaro lang din ako. Matik. Pag may kasama ka, anong masarap? Ano bang gagawin mo? Pag tag-ulan, may kasama ka, anong gagawin mo? Depende sa kasama. Depende sa kasama. Hindi, ibig ko sabihin, depende sa kasama mo kung pwede, gusto niya din gawin, yung gusto mong, yung trip mong gawin. Baga, magluluto ka. Hindi na ako nainoya mo, order na lang ako. Kasi binabayaran mo na ngayon. Oo. King inang yan. Hindi, ibig ko sabihin, yung gusto mong gawin. Hindi, may nga pwede naman tayo na gawin na hindi mo kailangan mag-order. Sa bahay lang. Ako, minsan nagkakalikot ako sa bahay. Hindi mo nga linisin. Hindi, ma-order lang talaga. Kakatamad. Baka pwede mong ipasa yung pinag-orderan mo. Mahalaman din naman ng iba. Exclusive. Keeper ako Kahit. Maraming salamat sa info. Pwede mo yung share sa akin mamaya, no? Hindi nga yan. So, next question tayo. Para hindi na tayo. Pangilan na yan? Pang-5 na yun. Pang-6 na to. Dito sa pang-6, syempre, dito ko makikita yung reaction mo kung ano yung... So yun, alam mo na yung format nito. Ano ba? Pa-explain na lang, Jeff.
Ano lang, simple lang na tanong. May dalawang artist lang na pagpipilian ka. Ano yan? Pero kailangan, ano yan? obligado. International o local? Malalaman mo na mamaya. Kasi pag sinabi ko na, makakapag-ready ka na ng sasabihin. Okay. Kumbaga, ang ano lang dito, ang pinaka-obligado ka, magbigay ng comment sa dalawang pangalan na yun. Okay. Boy, So, hindi kailangan ko- ko talagang mag-comment. Hindi ka obligadong mamili. Okay. Yun nga lang, pag hindi ka mamimili, shot ka. Pero magko-comment talaga ako. Uy, sorry. Pero kailangan mag-comment, syempre. Yes, sir. Unang tanong, Yes, sir. Tadjak o M-Class? Ready ko na to, Okay. Inumin na yan. I'm a drink. Sobrang mahal ko yung dalawang taong yun. Mahirap pumili. Inom na lang ako, di ba? Pero syempre yung si Kuya M-Class, sobrang down to earth na tao. Kahit pamilyado, hindi tumitigil mag-rap. Syempre, sobrang respetado ko yan. Syempre ako na mismong hip-hop ako, isipin ko na magkakapinya ako. Tapos magagawa ko pa rin yung mga ginagawa ko na ginagawa niya at na alam ko yung proseso ng pagiging isang artist. Mahirap gampanan yung ginagawa ni Kuya M-Class. Syempre si Tadjak, napaka niyang tao eh. Maisip niya, gagawin niya eh. Nagawa niya yung magpa-event, natulungan niya si Kuya Mike, nasamahan niya kami sa biyahe namin. Ang laking tulong niya sa amin. Kumukonekto siya sa tao para ipakilala yung Roma Gang na magkakaganto. Kumbaga hindi magiging posible lahat kung wala si Tadjak sa parte ng Roma Gang. So syempre shout sa'yo. Kuya Tadjak, yun nga, syempre mahal ko yung dalawan, wala akong pipiliin. Mahal ko parehas, inom na lang ako para doon. Papakalasing na ako. Shoutout sa'yo, M-Class. Shout sa inyo, Kuya M-Class. Tadjak. Big and Kayo, small, Tadjak. Roma Gang. Galing na tanungan yun ah. Right? Malalasahan ko, limoncello. First time to, andaw na inom yan eh. Hindi pwede, okay. Kung trip mo din eh. Masarap yan. Salute. Yan. Shot din ako sa dalawa kasi kung ako man din nasa position mo, hindi ako mamimili talaga. Ayaw ko sa inyo parehas. Hindi, joke lang. Tadjak, M-Class. Yes, sir. Mariga, alalayan lang. Next question tayo. Yes. Marco Polo, Mike San. Papapilian ako. Siyempre, pipiliin ko Kuya Mike ko. Respeto kay Marco Polo. Pero, no-brainer naman sa mga pinagdaanan ko, Kuya Mike. Siyempre. Si Marco ba? Pero, siyempre, respeto kay Marco Polo. Napaka, niyang tao. Siya yung unang-unang kinulab ko sa Milano. So, alam niya yung respeto na meron ako sa kanya. Mhm. Yeah. Pero, siyempre, Kuya Mike, parang, ko na yun eh. Hindi ko parang, di ba? Yun. Shout kay Marco Polo, syempre. Dapat nga siya yun Marco nandito Polo, eh. Mike San. Sisihin mo si Kuya Jeff, tol. Ako nga, tinawagan lang ako kahapon eh. Hindi ako pwedeng uminom ng dalawang sunod ng wala pang 10 seconds. Marco Polo, sana may Pero intindihan ako- mo yun. Ako, alam niya ni Kuya Nars, nagdadala ako ng alak kasi show ko to. Ako nito eh, ako nagpumilit nito eh. Kaya may alak lagi eh, di ba? Episode na to, maganda tong ganda. Last episode, Jägermeister kami. Next time siguro, kung gusto mo din ng Jägermeister, hindi ko alam, yan lang nadampot ko eh. Okay na yan, okay. Okay na yan. Buti nga yan, nadampot mo, masarap-sarap eh, mainit lang. Hindi, chill lang to eh. Next question tayo. Yes. Francis Milano o Kahol? Inom na lang ako. Bakit? Bakit naman? Kung ako pipiliin. No? Siguro sa eto pipili na lang siguro ako. Sa mga pinagsamahan o naging connection ko kay Francis ako. Pero respeto kay Kahol. Sobrang din na tao, professional. Alam niya naman siguro na nag-uusap din kami, syempre. Meron din kaming mga interaction ni Kahol, kami lang nag-uusap. Pero syempre, mas maganda na din yung Yung safe ka kasi maraming nalalaman si Francis. baka siraan ako ni Francis eh. I got you. Ay, Siyempre, Safe, diba? safe, safe! Next question. Young Ape o Karate Kid? Young Ape, no-brainer, Young Ape. Pero respeto kay Karate Kid. Napabait na tao niyan. Siyempre, si Young Ape parang kabalikat ko eh. Minsan nagkakaintindihan talaga kami ng gusto sa buhay. Talagang kumukonekta kami sa isa't isa. Minsan nga, chat kami, parehas kami ng sinasabi. Magre-reply kami, isa lang sagot namin eh.
Sa chat Sa group. chat, mag-isa mag-chat kami, bag parehas yung chat. Kasi, Nauuna lang ng ano. Karate Kid, ano sabi Si mo? Karate Kid kasi ano siya iba yung pinaka-grupo niya. Medyo malayo siya sa grupo namin. Hindi ba siya malapit sa Roma? Pero sa Roma siya naka-ano. So, Mhm. pero ano lang kasi, wala ako sa group ni Karate Kid. So, mas more on ko kay... Siyempre si Ape, nakakausap ko yan araw-araw. Minsan talaga nakakasama ko pag Marami ding alam sa'yo, kaya binili mo. Pati din. kung pag gusto kong lumabas, Safe. si Ape yung chinachat ko na parang sa ngayon. Safe. Mas kilala ko ni Ape eh. Ito, last question natin. Hindi mga rapper to, pero gusto ko mamili ka dito o mag-comment ka sa dalawa. Okay. Kandoy o J. Realde? Pwede pandagdagan. Hindi ka pwedeng mamili. Hindi. Hindi. Mahal ko sila. Ano Kahit ako yung tattoo ko sa katawan, galing lang kay Kuya Jerry tsaka kay Kuya Kandoy. Alam mo ba, una ako nagpatato kay Kuya Jerry. Parang ramdam ko na dapat kailangan ko rin magpatato kay Kuya Kandoy. Dapat ako kay Kuya Kandoy, pangalawa siya eh. Ang alam ko, una pala si Kuya Kandoy. Tapos kay Kuya Jerry to, yung yung kailangan na parang parehas ko silang maano sa katawan ko. Napakadalawang sobrang bait na tao ng mga yan. Tanginan, wala akong masabi. Sino mas Ay ako lang tumatambay dun sa shop nila eh. Kasi pag tumambay ka dun, lalabas ka na, may piercing ka sa muka, may tattoo ka. Ano yun, nakatulog ka lang, tapos may gising mo. Wag kang tatambay dun na paglabas mo may piercing ka o tattoo. Di, masaya din siguro tumambay doon kasi nakikita ko yung mga kalokohan nila eh. Open din sila dun. Pero sino mas kaklose mo sa dalawa? Parehas eh, wala namang parehas lang yan. Ang kakulitan mo talaga. Sobrang nila eh, open-minded, sobrang open-minded nila. Pero ang mas nakainuman ko ata si Kuya Jerry talaga ata. Kasi mas takot si si Boss Kandoy sa ESME niya, takot na uwi. Uy. Ay, sorry. Pwede bang ikat yan? Hindi na pwede ikat yun. Hindi, yun nga. Siyempre, pero parehas, mahal ko yung dalawa, bait na tao parehas. Parehas lang naman sila eh. Pero kung gusto mo mas matagal na kasama, Jerry, Yun nga, ka. di ba nga, hindi naman. Kasi nga, di ba, nagpatato ko. Diba, dapat mga timbang lang, parehas lang sila. Bonus question. Bonus question. AJ Rawal o Angelic Kang? Pass. Pass, bakit? Hindi, Rafaela Garcia ako. Akala ko. Yun naman! Ayan! Yan. Yan! Woohoo! Pakibalakpakan, direct! Pakibalakpakan! Panis yung AJ Rabal nyo sa... Galing mo, ha? Updated ka, ha? Hindi, mabilis talaga akong... May pitik ang utak ko eh. Tight. Yan senaryo, di ba? Wala nang patumpik-tumpik ba, di ba? Sabi niya kanina, pass ko ng dalawang yan. Doon ako sa bago. Ayan! Yun ba yun? Pass. Dali tayo dyan. May gusto ko bang shoutout bago tayo magtapos sa programang to? Ayun nga, gusto ko lang i-shoutout lahat ng nag-welcome sa akin dito sa Milano. Siyempre, si Chanchan, si Chanchan, shout nga pala kay Chanchan, binigyan niya ako ng t-shirt. Shoutout sa Yokap, Chill Mind. Ano yan, kumbaga hindi ko siya sinabihan, nalaman niya lang sa pinsan niya, pumunta siya doon, sobrang respect, man. Sinabutan niya pa ako ng t-shirt, diba? Anong t-shirt dyan? Chill Mind? Pornhub ata yun. Pornhub? Magaling talaga si pare ko yung mamili. Alam niya yung mga preference mo, no? Pero syempre, diba, yung pag-welcome sa akin, kumbaga kahit pa paano. Tapos nakita ko pa yung mga, yan, sila correct sa micro. Shoutout sa mga Get the ghetto, Child, syempre, RBT. RBT, yes. Shout sa inyo. Baga pinaparamdam nyo na wina-welcome nyo pa rin ako kahit, di ba? Iba yung welcome yun nila kay kay Kevin eh. Shout nga pala doon. Asan ba yun? Ewan ko. Shoutout sa'yo, tol. Buhay ka. Sana safe ka laging umuwi. Alam ko mapapanood niya to kasi umaaligid-gid yun eh. Alam ko Shoutout sa'yo, tol. Sana sa mabuti kami. Mabuti ka, no? Sana mahanap mo na yung tamang landas. Biruin mo, hindi lahat nasasapak ng ganun. OG pa mismo yun, ha. Dapat thankful ka, makukwento mo sa mga anak si Mike mo. San at saka si Tadjak sa akin ng gabing yun ay naalam yung story. Tumawag sa akin si Marco Polo noon. Oh. Di ba? May connection ako kay Marco Polo kaya maintindihan niya. Ba't parang ang tawag dito, masama yung loob mo na hindi mo siya pinili. Kasi binalik mo eh. Hindi siya pumunta dito eh. Oo. Balik lang, quits. So kung ibig sabihin nun, kung yung pangalan ko nasa option,
Akong pipiliin mo kasi nandito ako. Oo. Kaya hindi ko sinama talaga eh. Parang ganun na yun. Kasi tatayo na ako bigla pag hindi ako pinili. Jeff Wala Buddy. kayo dito. Delete nyo na lahat yan. Salamat sa, ayun nga, kala ko talaga si Marco Polo yung nandito. Kumbaga, kasi Disappointed. Direct. maluwag yung ano ko sa kanya na parang alam ko na kung paano makipag-interact kasi nakakausap ko na si Marco Polo. Sa akin, Kumbaga, sa kanya, kay Kuya Jeff, parang kanina nga nung unang minute, tangina, parang nag-ano ako eh. Bakit ba? Nakabahan ako eh. Bakit ba? Ewan ko, lakas ng aura eh. Buti nga talaga, hindi niya ako... Nag-deodorant naman ako eh. Sa kay Kuya Jeff, hindi siya nagtanong na masyadong controversial, di ba? Oo. Diba? At yun yun. Hindi, meron nandito. Itong huling tanong ko eh. Huwag na. Tapos na eh. Kailan ka ba battle? If the price is right. Oo. Kahit sino, tangina. Marco, alam mo Kahit sino, sino talagang ano. Kasi madami nag-aamon sa'yo eh. Kahit sino, tol. Sino nag-aamon dito? Revenge. Si Kai din yata. May mga nagchat-chat sa akin, kumbaga may mga respetadong artist na nagchat-chat sila sa akin bago nila ako tirahin. Hindi ko na sila papangalanan pero... dinidis ka? Hindi, nagchat-chat sila sa akin personal, tol. Yung kasama ka sa verse ko, kasama ka sa rounds ko. May mga ganun tao nagchat-chat sa akin. Tapos may mga... Buti pa ikaw sinabihan. Ako, hindi ako sinabihan eh. may humahamon din naman sa akin personal na hindi nila sinasabi sa battle nila. Pero kasi... Pero never mo pang nakausap yung mga taong yun? Never. Hindi. Talagang nagchat sila sa akin. Nabanggit kita sa verse ko, ganyan, pampainit ng ganyan. Pampainit, tapos gagamitin mo yung pangalan ng iba. Sinabi mong Oo naman, wala namang problema sa akin eh. Pero pwede kang lumaban just in case. If the price is right. Kumbaga, kanan iaabot sa'yo yung price. Pwede naman sila, sabay-sabay na. Sino ba mo? Oy, naririnig nyo kung sino bumanggit kay Nario Alam nyo na yan. Sabay-sabay na kayo, magpatong-patong na kayo. Diba? DOS, kasana to. Kasana. Joke lang, syempre. Joke lang. Joke lang. Parang dismayado ko sinabi kong joke lang. Dapat hindi joke yung mga ganun, Ba't diba? hindi ka na bumatel? Ganun din ako. May presyo din. Diba? May presyo din tayo, diba? Hindi kasi parang yung... Hindi, babattle dapat ako kasi nasampiga si Ayun. Kupal kasi. Pero natin. Sabi ko nga sa kanya, bago siya pumunta dito, tol, hindi Roma yan. Sinabihan ko siya eh. Alam ko kasi ugali. Hindi Roma yan. Hindi, bago pa yung gabing yun na nasampal siya, nag-middle na din ako dun sa Martisana na kumbaga inano ko din siya na hindi pwede yung ganyang ugali mo. Kasi yung mga OG dun sa Martisana ang pinagdidiskitahan niya eh. Iba. So sabi ko, ako hindi kita masasalo. Kumbaga, hindi ako tutulong para bugbugin ka. Pero hahayaan lang kita dito kasi kung ikaw mag-uumpisa ng gulo, yun sinabi ko sa kanya. Yun nga, sinabi ko sa kanya na hindi yan Roma. Hindi ka kilala ng tao dyan. Hindi ka nila nakita na ayun lang, paano ka umasa. Kumbaga, hindi nila alam yung pagkatao mo. Sinalo ko lang naman kasi syempre, amin, sina Mike San, sina Tadjak, bata nyo yan. Kasi yun nagkukulitin kami na Mike San na Tadjak nung nag-usap kami. Sabi, bata mo na yan, hindi na namin cargo yan. Sa'yo na yan. Pero naman siya, nasasabihan naman, yun nga lang, hindi siya kilala dito. Kumbaga sa amin, napapagpasensyahan pa eh. May nabasa akong comment na nakikitulog siya, tapos kada umaga pag alis ng bahay, kinakapkapan daw yata siya eh. Ano yun? Kay Boy. Shout nga pala kay Boy. YOB. Kinupkup niya yun, tol. Tapos, kumbaga aso niya yun eh. Tapos kinakapkapan niya bago umalis. Kinakapkapan niya bago umalis. Sabi nga niya, shout nga pala kay Yob. Ay, lakas na. Kasi ano niya eh. Naawa ako sa'yo. Pero wala akong tiwala sa'yo. Oo, ganun yun. Baga komportable si Boy na parang ano eh. May parang gusto niya rin kasama na parang ano eh. Hindi pinapatulog niya sa kanila. Hindi niya pwedeng iposas. Tutulog pa, posas niya para pag... Kinakapkapan paglalabas ng bahay. Yun, may gusto ka pang i-shoutout? Yun, siyempre yung Romagang, Black Bandana, siyempre si Kuya Oblo, si Sargon. Yun, tapos, siyempre, ewan ko pag lumabas ito, tapos na yung sa Sweden, pero sa Webes, nasa Sweden kami nila Oblo, Kuya Sargon. Meron dong music festival, yung kasama sila Mike San, Oblo Brown, sila Sargon, at ibang-ibang artist doon, syempre. Tapos yan,
Siyempre yung girlfriend ko gusto kong pasalamatan. Hinayaan niya ako pumunta dito. Siyempre. Pumunta kami dito para sa kanya. Nagkataon na sabi ko sa kanya, dapat sa Bologna mo na lang ako dinalawag sa Milan. Sa tingin mo, sasama pa siya? Hindi na ata mauulit to. Sa tingin mo Siguro ba? hayaan niya na lang ako. Sige, hindi na ako sasama sa'yo. Papayag pa kaya siya na, ano? Sinong pumunta mo yun? Jeff Buddy, may podcast ulit. Baka hindi na ako yan mag-isa na. Yeah, syempre kay Kuya Mike, kay Jack, kay Ape. Gusto kong batiin si Ape, syempre yung TST sa Roma, sila DJ, sila BJ, RJ, yung magkapatid na yan. Sino ba? Ayaw may makalimutan pero Kuya Nudge, syempre walang syempre, iba. shout Ghetto kay Kuya Clothing. Nudge sa Ghetto, ang promotor ng lahat, Kuya Nudge. Yun, syempre. Barrio 7, MJ, Yan. Jerry's. Syempre yan, si Jerry's, si Chan Chan sa Barrio 7. Mamaya, nasa ano kami? Saan ba tayo mamaya? Eurospin. Ano, papaikot kami ng Eurospin tayo. euro. Yan, Kaya yan. nandoon ang mga hasla. Eurospin. Yes, sir. Ikot ang pera doon. So, yes, sir. bago magtapos yung Oh, programa, sana wag lang kaming makontrol, di ba? Para masaya na ako dito kasi tangina trauma ano na dahil natin, pulis dito sa Milano. Yung ginagawa dito ng mga ano eh. wala yung ano. Ano man. Safe lang, di ba? Pero syempre, Kabisado natin yan. Muscle lang gustong control natin yan. makalimutan. Mga classmate ko dito, Roma Gang, Ghetto, Black Bandana. May makalimutan man ako, pasensya, mahal ko yung lahat. Yes, sir. So, bago magtapos to, may bibigay kami sa iyo. Yun naman. Remembrance lang, syempre. Yes! Mula sa bodega ni Kuya Nudge. Streets are talking, Black City, Milano. Salamat kay Kuya Nash sa pag-imbita. Kumbaga, ano kasi ako sasabihin ko na lang, kumbaga, kining ko na napaka-supportive kong tao. Nung nakita kong nagkaroon ng street art talking, sinimulan ko ng panoorin. Though hindi ko kayang tapusin lahat kasi syempre, pero merong episode ako natapos doon. Kanino? Kay Jerry's? Hindi. Kay Jerry's, di ko nga maumpisan eh. Natapos Alam ko ko na yan eh. yung episode na yun kay Kahol. Natapos ko yun. Yung iba kalahati lang. Parang ewan ko nung ginagawa kong panahon na nakiklik ko yun. Pero syempre, panoodin nyo, Streets Are Talking. Shoutout nga pala syempre kay Kuya Nudge nga palagi. Yeah. Yeah. Baga siya yung sinabihan ko pupunta ako dito kasi wala akong sinabihan sa Milano hip hop community. Kumbaga si Kuya Nudge lang talaga para sabi ko kung gusto mo kung nandyan ako sa araw na to. Dapat kahapon kaso lang gipit kami sa oras parehas kaya ginawa namin ngayon. Yun. Maraming salamat, Nario. Walang iba. Yes. Ang two-time champ ng Italia. Hindi, sa totoo lang 3 yun eh, sunod-sunod. 3 ba? Nag-champion din ako sa collab. Hindi, nakita ko 2 lang yung belt mo eh. Oo. Pero may trophy ako. 2 yung trophy, isang belt. May trophy din ako, Fanta Calcio eh. Buti na nanalo ka. Nalo ako doon, syempre, pera-pera tayo doon. Kailangan nating mag-search. Yes, Yung mga naglalaro ng Jabadi, Fanta Calcio. hasla. Kumbaga dapat nga idikit niya yung overseas hasla sa pangalan niya. Pwede Kumbaga, naman. yun yung talagang galawan niya. Kami parang natigil eh. Siya talagang walang tigil. Kumbaga parang Ano yung kating-katina? Doon na lang ako kinikilig eh. Shoutout Di, sa ibahin mga... nyo naman ako sa inyo. Kung Shout saan din na sa kayo mga na- hustler. Syempre, Shout dama ko sa lahat kayo. ng mga hustler. Pagpagod kayo, tigil nyo lang saglit. Tuloy pa rin kung ano. Right. Yeah. Nario, Roma Gang, Yes, sir. Streets Are Talking, Jeff Buddy, Barrio 7, Milano Hood. Maraming salamat. At isang shot para sa inyong lahat. Yeah. Tsaka, babawiin ko lang yung sinabi ko. Inom na lang din ako para wala na akong pipiliin kay Marco Polo. Tsaka kay Milan. Pwede ba yun? Eto na, oh. Pwede. Babawiin ko na, Sige, Marco. Baga, para, ano na lang, tol. Cut nyo to, ah. Cut nyo.